Bago po tayo maghiwalay mga kapatid ng mga anak, kailangan nakikita na natin kumakain yung mga anak para hindi naman sila masayang. Kasi sa mga ganitong edad mga kapatid, may posibilidad pa rin na mamatay kasi hindi na sila nasusubuan ng mga parents nila. Pero maganda lang, mayroon akong discard dyan mga kapatid. Ito, ayan yung harang na yan. Kaya ganyan ginawa ko mga kapatid, kasi kahit pa paano nandito yung parents nila, nasusubuan ng kak yung mga anak. And bali 3 days na sila dyan, at nakikita ko sinusubuan ng kak yung mga anak nila. Yan, sinusubuan nila dito sa may binder na to. Yan mga kapatid. Yan, ganun lang mga. Ayun, good morning po mga kapatid. Welcome po sa Kuya Joms TV. For today's video natin mga kapatid ay meron po tayong painakay na inabutan ng pangingitlog ang hen. Ano po ba ang dapat natin gawin? Mga kapatid, bago tayo mag-umpisa ron sa topic na yon, baka pwede po kumakait ng isang like, isang share at subscribe mga kapatid. At pakipindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga ina-upload yung video. Ngayon po mga kapatid, siyempre bago tayo pumunta ron sa pag-uusapan natin, ito, alam ko po na meron din po sa inyo nito. Kung wala po tayong makuha ang kangkong o malunggay, ito po mas mataas po ang ano po nito, protina. Ang ano po nito, agua. Ay, madre de agua pala mga kapatid. Maganda po rin po ito sa mga alaga nating ibon. Sa manok, sa kambing, sa baka, pwede po ito. Ayan. Lalagyan natin sila para ano. Siya nga pala, paalala mga kapatid, yung may mga itlog po na mga alaga nating ibon, huwag na muna natin ilagyan. Kasi ito po, yung mga alaga po nating ibon, pagka nagngat-ngat sila at binadiretso po sila sa kanilang painuman, pag nabasa po yung didiretso po sa kanilang itlogan, lalo po may itlog yung mga ibon natin, ay iwasan po natin yung mga kapatid kasi nababasa po yung itlog. Minsan nakakatangay po sila ng malapad na pagka ano nila dito, inangat-ngat, dadalhin sa inumin, dadalhin sa nest box, basa yung ngat-ngat nila, nababasa yung itlog at may posibilidad mga kapatid na mabugok yung itlog. Ngayon mga kapatid, ang dapat lang natin lagyan nito yung wala pang itlog para sure tayo, para maganda ang kanilang condition sa mga katawan nila. Tara, lagyan na natin. 2,000 years later. Naunahin na natin dito sa dito sa DFU wing o papel faded. Ayan. Tapos sunod natin dito sa blue faded na hen. Ayan. Ano pa? Tapos lagyan natin to ng mga wala pang itlog. Ayan. Bali 3 mga kapatid kasi dyan yung yung may mga itlog na. Unang-una mga kapatid, napakaganda po ng madre de agua na ito. Napakataas ng protina nila. Kaya magandang ipakain natin sa mga alaga nating ibon. Lagyan natin dito sa baba. Meron pa tayong sobra. Ang ganda sana sa mga to, pero wag natin ilagay mga kapatid kasi mahilig silang magngangat-ngat ng malaki na napitas nila. Diretso sila sa ganito, iaakyat nila dun sa kanilang itlogan. Dito natin ilagay sa mga painakay para maaga silang masanay.
Ayan mga kapatid, napakaganda ng ating ano, painakay. Ayan no. Ayun, siya nga pala mga kapatid ito. Pero bago tayo dumako dun sa ating pag-uusapan, siyempre dito mga kapatid, ito hindi ko na sila bubulabugin kasi may itlog na sila, 3. Sana makapapisa ulit tayo ng Crimino Opaline na SL faded o kaya Lutino Opaline na SL faded. Ayun. Ayan mga kapatid. Tapos dito mga kapatid, kung naalala nyo, yung naswap po sa taga Malabon na ano, ang kaswap natin dito ay isang split green U-wing na OPA PF split faded at saka isang green U-wing na PF visual faded mga kapatid. Ang swap natin isang pares na par blue OPA split dan saka isang green U-wing na OPA split dan. Ngayon mga kapatid, kasi hindi pa natin kabisado itong ugali ng mga ibon na to, kaya hindi ko pa nabuksan ko to nung nakaraan, may isa ng itlog, pero ngayon hindi ko pa nakikita. Sabi ko nga, hindi pa natin kilala kung anong ugali ng ibon na to, kaya wag natin bulabugin. Ganun lang mga kapatid. Pero dapat po hanapin natin kung ano yung ugali nila para hindi sila ma-stress pag may mga itlog o may mga panak. Ayan. Tapos mga kapatid, ayan, tulad yan, bumubukan na yung pakpak ng blue na faded na hen. Ayan. Ibig sabihin mga kapatid, ano na yan, ready na, nagbabadya na sila mag-mate mga kapatid. Tapos alin ba yung may itlog dito? Nakalimutan ko na mga kapatid. Ito, balik na tayo rito mga kapatid sa ating pag-uusapan. Ito, tulad ng sinabi ko, disclaimer lang mga kapatid, base lang po sa aking pag-aalaga ng ibon at saka karanasan. Ngayon mga kapatid, itong parents nito ay nito, ito. Ngayon mga kapatid, meron na silang itlog. Ang ginawa ko mga kapatid, hiniwalay ko na yung yung mga anak. Bago po tayo maghiwalay mga kapatid ng mga anak, kailangan natin kumakain yung mga anak para hindi naman sila sayang. Kasi sa mga ganitong edad mga kapatid, may positive pa rin na mamatay kasi hindi na sila susubuan ng mga parents nila. Pero maganda lang, mayroon akong discard dyan mga kapatid dito. Ayan yung harang na yan. Kaya ganyan ginawa ko mga kapatid kasi kahit pa paano, nandito yung parents nila, nasusubuan ng kak yung mga anak. And bali 3 days na sila dyan at nakikita ko sinusubuan ng kak yung mga anak nila. Yan, sinusubuan nila dito sa may binder na to. Yan mga kapatid. Yan, ganun lang mga kapatid. Unang-una kasi malalaki na rin kapatid yung mga inakay at meron na rin silang itlog, kaya ang ginawa ko, hinati ko na yung divide, yung double cage na yan. Ayan. Kahit sabihin natin naghahalimlim na yung hen, yung cock tuloy pa rin ang subo dun sa mga inakay na yan. Ganun lang mga kapatid, sa mga newbies na tulad ko, ang paraan para hindi rin masayang yung itlog dito at yung inakay na yan. Ganun lang mga kapatid ang diskarte. Kaya sabi ko nga, paano ba natin, ano bang paraan yung ating mga painakay na,
breeder na mayroong mga painakay at mayroong mga itlog. Ganun lang mga kapatid ang gagawin natin. Harangan natin yung divider, ibukod yung mga anak para yung hen makatuloy-tuloy ang paglimlim dun sa itlog. Kasi mga kapatid, pagka itong mga anak na itong mga painakay na to at hindi pa natin naihiwalay, yung hen hindi nakakapaghalimlim ng maayos at naandun yung mga anak. Kailangan mga kapatid, hiwalay na natin. Ayan o. Bali 3 days na siya dyan. Ayan. Sana makapalabas ulit tayo ng kahit green Opa PF SL faded, pero pangarap po rito mga kapatid, Spark Blue na Opa PF SL faded. Kasi mga kapatid, naka-split sa blue yan, yung dalawang yan eh. Kaya may posibilidad na maglabas ng Spark Blue Opa line na Opa PF SL faded 6 length hen tulad nito. Ayan bro, malapit nang lumipad sa'yo yan. Palalakasin lang natin para sa kondisyon yung mga alaga natin dun. Ayan. At siya nga pala mga kapatid, pagka mayroon po tayo mga painakay, unang-una talagang iwasan po natin na ma-istorbo sila ng kasi mga kapatid, iyan mga painakayin, may ila pa yan. Kailangan pag nagpakain tayo o kaya painom, dahan-dahan lang ang pagbukas para hindi sila mabilabog. Tulad ng pagbukas lang ng ganyan, pagdukot lang ng pagkain, dahan-dahan lang mga kapatid para hindi sila ma-stress. Ayan mga kapatid, i-update ko kayo rito sa parisa na to kasi ang project natin ito green Opa PF SL faded o kaya Spark Blue Opa PF SL faded cock or hen mga kapatid sa parisa na ito. Tapos dito na mga kapatid, split lang ang natin dito, ang ating project. Ayan, Bluetooth na split sa faded mga kapatid. Ayan. At saka pala mga kapatid, kung nakikita nyo nung huling vlog natin, ang kapares ng Blue Fisher na faded na hen, yung green na split sa ino. Kaso lang mga kapatid, talagang isang buwan ko na silang hinaano dito sa hinayon doon sa hen dyan. Kaso lang talagang hindi sila nagpapares, kaya na ginawa ko dito, ko na lang pinaris sa blue. Ayun, nagpares naman sila mga kapatid. Ayan, kaya ang project dito natin mga kapatid, Bluetooth na Opa SL split faded mga kapatid. Ayan. Sorry. Dito na mga kapatid, ang parisan natin dito, isang DFU wing na Opa split faded sa isang blue Opa na walang karga mga kapatid. Ayan. Tapos dito mga kapatid, wala tayong kapares. Hayaan lang natin siya dyan na makapahinga ng medyo masagal. Ang kapares talaga niya mga kapatid, yan. Yung green Ewing na Opa PF SL faded, split faded mga kapatid. Sorry. Ayan po ang kapares niyan. Papahingayin lang natin kasi para susunod natin makapaanak sila dyan sa kanyang anak. Kasi mag-ama po yan mga kapatid. Ang parents niyan, ito yung turquoise Spark Blue na yan na Opa split PF
Yan ang parents niyan. Ngayon mga kapatid, bago po tayo magtapos, tawag dito, baka pwede po ako makahingi po ng support po, kahit isang like lang po, isang share, at subscribe na rin po mga kapatid. Pakipindot na rin po yung ating notification bell para updated po kayo sa mga ina-upload yung video. Ngayon, napakaganda ng tatlo. Ayan, maraming salamat mga kapatid. Ayan po mga kapatid, yung project natin dito puro split sa faded lang kasi move DFU wing OPA split fill faded mga kapatid. Ayan. Tapos ito naman yung kak na kapares niya, isang blue OPA na walang karga mga kapatid. Ayan. Malapit na rin mga kapatid kasi nesting material at nagmi-mate na rin sila mga kapatid. Ayan mga kapatid, sa muli po, hanggang dito na lang po itong video na ito. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po. Sa mga bagong subscribe dyan mga kapatid, shout out po sa inyong lahat. God bless po sa inyo. Hanggang dito na lang po ulit. Maraming salamat po.